Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay narito sa Lagro, Quezon City sa pangunguna ni Pastor Luis Bailon. At salamat po sa Panginoon dahil muli po tayo na makakarinig ng salita ng Diyos. Sa umaga pa lamang po ay binibigyan niya tayo ng kalakasan sa pamagitan ng kanyang mga salita para magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya at patuloy tayong makasunod po sa kalooban niya. Salamat po sa Panginoon at lubos po tayong mapuno ng pagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito. At hayaan po natin na magbigay muna po tayo ng papuri at pag-awit sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. We worship you, Jesus. Salamat po. Kayo po ay banal. Kayo po ay mabuting Diyos. Hallelujah. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Gagaling po sa inyo ang lahat ng bagay. Hindi po kayo bumibigo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa biyaya nyo. Salamat po sa kabagan nyo sa aming mga buhay. Kayo po ang aming inaasahan palagi sa bawat umaga, sa bawat araw. Hallelujah. Salamat po. Tuloy po kami lumalapit, Panginoon, sa umagang ito. Punuin niyo po kami ng iyong kabutihan. Punuin niyo po kami ng iyong biyaya at habag, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sagana ang biyaya niyo sa bawat umaga, O Diyos. Hallelujah. Sige po, umawit tayo sa Panginoon. Awitin natin, Diyos ng pag-asa. Nadakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos na maalingwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagabayan, matatagpuan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa sa bawat araw na aming ninanasa sa aming buhay. Binigyan ka. Hallelujah. Salamat po, Lord, para rangalan ng iyong dakilang pangalan. Muli po sa umpisa, Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos na
Salamat po, Diyos, at lubos po namin pinagkakatiwalang lahat ng bagay sa inyo. At patuloy po kami lumalapit sa inyong kabagan, Diyos. Salamat po sa lahat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po ay magandang umaga po sa bawat isa. At tapos tayong magpuno ng salita ng Diyos at patuloy tayong lumakas sa Panginoon. Patuloy po tayo sa ating pag-aaralan. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung pangako ng Panginoon, mga walang hanggan na pangako po ng Panginoon. Mga eternal na pangako o pinakamadaling salita, yung eternal promises of God, yung mga pangako ng Panginoon. At napakalaga po na yung pananampalataya natin sa Panginoon ay meron pong kalakip na pag-asa po yan. Pagka lumalapit tayo sa Panginoon o sa bilang mga mananampalataya, ay lagi tayong may inaasahan sa Panginoon. Ngunit kung babasahin po natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 19, ang sabi po dito, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Opo, tama na umasa sa Panginoon, tama na magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Ngunit, yung pananampalataya po natin sa Panginoon ay wag po nating, sabi dito, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay nandito lamang po sa mundo, ay nagpapakita po ito ng pangmundong pag-asa lang sa Panginoon. At ayaw po ng Panginoong Hesus yun. Ang nais po ng Panginoon, ng Diyos, ay umasa tayo sa Kanya ng higit pa. At sabi nga doon, kung aasa po tayo na nandito lang, para lang po dito sa mundo, ay sabi po, tayo na po ang pinakakawawa sa lahat ng tao. At makikita po natin doon na masasayang lang yung ating pananampalataya. Ang nais po ng Diyos ay umasa tayo sa mga higit pang bagay. Dahil pag umaasa po tayo sa Diyos ay ang pangako ng Panginoon, kung aasa tayo sa Panginoong Hesus, kung dito lamang po sa mundo ay mabibigo po tayo. Mapupuno tayo ng kabiguan sa Panginoon. At kung hindi natin matanggap yung mga bagay na inaasahan natin. At sasampalataya, pag sinabi pong, sasampalataya ako sa Panginoong Hesus, ngunit kung dapat yumaman ako. Paano po pag hindi ako yumaman? Ang sasabihin ko sa sarili ko, wala namang kabuluhan ng paglingkod at umasa sa Panginoong Hesus dahil hindi naman ako yumayaman. At makikita po natin doon na mawawalan po ng kabuluhan. Dahil hindi po para sa mga bagay dito sa mundo, kundi meron pang higit na inaasahan na pangako ang Panginoon. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 1, verse 3 to 4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayo muli sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira, at hindi kumukupas. Ang pangako po ng Diyos ay hindi po para dito sa mundo lamang, dahil yung mga bagay dito sa mundo ay nasisira po at kumukupas. Ngunit mahigit po na ipinangako ang Panginoon. Sabi po dito, ang pag-asang may nakahandang mana ang Diyos. Ang manang ito'y nasaan po? Nandito sa mundo? Hindi, nasa langit. Kaya po, pag tinanggap natin ang Panginoon, naasa po tayo, kahit hindi ako yumaman, alam ko na hindi ako, ang pag-asa ko sa Panginoon, sumampalataya ko sa Diyos, hindi ko nakuha yung gusto ko, hindi ko nakuha yung mga bagay na meron dito sa mundo, pero hindi yun iksabihin na hindi tunay ang Diyos. Ngunit ang iksabihin po nun, meron akong higit na inaasahan, yung mga manang nasa langit. O kaya pag umasa po tayo sa Panginoon ay umaasa tayo na yung mga bagay, dahil yung mga bagay po dito sa mundo ay
lumilipas po at nawawala. Kaya ang gusto ng Panginoon, pinangako sa atin ng Panginoon, hindi yung nawawala, kundi ang pinangako po sa atin ng Panginoon, yung mga bagay po na pang walang hanggan. Yun yung napakaganda po sa Panginoon. Pag ang Diyos po ay nangako, ay hindi po bumibigo. Hindi tayo mabibigo at hindi po panandalian lamang. Halimbawa, may mga pensyon na nangako, may mga pangako na may pag-ibig, SSS, pag nagulog ka ng ganyan, nag-ipon ka, nangangako sila, nababalikan ka sa mga bangko. Pag may pinaglaanan mo ng pera, may pangako sila na mayroon kang interes. Pero yung mga bagay po na yun ay walang kasiguraduhan. Pwedeng manakaw, pwedeng mawala, pero yung pangako ng Panginoon na matatanggap po natin ay yun po ay para sa langit, nasa langit na bayan. At makikita po natin doon yung po yung mga bagay na pang walang hanggan, eternal na pangako ng Panginoon. At bilang mga mananampalataya, hayaan po natin na magkaroon tayo ng pag-asa sa Diyos tulad ng isang bata. Bakit po? Yung isang bata po ay umaasa palagi po sa Diyos. At hindi siya, tulad ng isang bata ay hindi to basta-basta nabibigo ng pag-asa. Meron nga po sa aming bata na pag may pinangakuan ka, hindi mo pwedeng pangakuan. Kasi araw-araw kang kukulitin. Kuya, saan na yung pangako mo? Kinabukasan naman po, kuya, nasa na yung pangako mo? Kaya ang mangyari, kahit sa dumaan yung 1 linggo, 3 linggo, ay umaasa pa rin siya sa pangako ng may bibigay sa kanya. At yun po yung maganda sa mga bata. Ay mga bata, pag umaasa po talaga sila sa pangako, hindi tulad ng mga matatanda. Pag mga matatanda po, pag meron po silang, pag may nangangako sa kanila, siya sabi palagi nila, ay, hindi, narinig ko na yan. Alam ko na yan, hindi yan mangyayari. Ay, pag umupo na yan, wala na yan. Pangako. Pero sa mga bata po, tulad ng mga bata, ay pag pinangakuan mo yung mga bata, tulad sila, ay ganun po yung pag-asa na lang nila, ganun na lang yung kung paano sila manabik sa pag-asa. At ganun din po sana tayo. At nawa ay magkaroon tayo ng puso tulad ng bata sa harapan ng Panginoon. Kung paano po umaasa yung bata sa nangako sa kanya, ay ganun din po tayo umasa na hindi nagsasawa na naghihintay para matanggap natin yung pangako ng Diyos. Amen po. At ano ba po yung mga eternal na pangako ng Panginoon? Meron lamang po na tatalakayin tayo ngayon. Unting tatalakayin. Una, ang eternal na pangako ng Panginoon ay yung buhay na walang hanggan. Alam naman po natin John chapter 3 verse 16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pangako po ng Diyos, ang sino mang sasampalataya sa Panginoong Hesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At napakaganda po yun, meron tayong buhay na walang hanggan. Pagkatapos po sa mundong ito, mayroon lamang pong dalawa. Yung una, yung walang hanggan sa kapahamakan, sa parusa ng Diyos, sa galit ng Diyos. Walang hanggan mong mararanasan yung galit ng Diyos. At yung pangalawa ay buhay na walang hanggan, kapiling po ang Panginoong Hesus. Makakasama mo ang Diyos. Siya ang liwanag, siya ang buhay. At yung buhay po na yun ay hindi lang basta buhay, kundi punong-puno ng kaligayahan, punong-puno ng kapunuan. Meron nga nagsabi, gusto niyo ba po magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng matanda, hirap na nga ako sa buhay ko, buhay na walang hanggan pa. Hindi po. Yung buhay po na yun ay kapiling ng Diyos. Punong-puno po ng kagalakan sa Panginoon. At doon po tayo, kung makikita po natin, kung aasa tayo sa mga bagay na yun, ay hindi tayo mabibigo sa ating pananampalataya. Kung yung sinampalatayanan natin sa Panginoong Hesus ay para po sa buhay na walang hanggan, na hindi po tayo mabibigo sa Panginoon. At mapupuno pa nga po tayo ng pag-asa. Titus chapter 1 verse 2 po, ang pananampalataya at pangunawang ito ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa na makakamtan natin ang buhay na walang hanggan.
Ang buhay na ito ay pinangako ng Diyos bago pa man niya nilikhain ng mundo at hindi siya nagsisinungaling. Ang Diyos po ay hindi sinungaling. Tagatupad po siya ng kanyang pangako. Pag sumampalataya tayo sa kanya ay matatanggap natin yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan na inaasahan natin. John chapter 6 verse 54. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko rin siya sa muling araw. John chapter 6 verse 68. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanina po kami pupunta. Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nasa Panginoong Hesus lamang po yung buhay na walang hanggan. At marami pa pong talata dyan. Ngunit kusog na po tayo. At makikita po natin doon na meron pong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Meron tayong pag-asa sa Diyos. Pangalawa po na makikita natin dyan na mga eternal na pangako ng Panginoon ay yung kaluwalhatian ni Jesus. At yung kaluwalhatian po ni Jesus ay yung kadakilaan niya, kaperpektuhan niya, kagandahan niya. Nung bago pa siya pumunta dito ay meron na po siyang katangian na ganun. Ngunit makakabahagi po tayo sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesus. At kung makikita po natin doon, hindi lang yung basta glory o anumang kadakilaan, yung po ay kadakilaan ng Diyos na Panginoong Jesus. Sabi po dito, Romans chapter 5 verse 2, sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Ang sabi po, makakabahagi po tayo, nagagalak po tayo. Bakit po? Alam natin na makakabahagi po tayo sa kadakilaan ng Diyos. Nung yung kaluwalhatian ng mga tao dito sa mundo po ay mababa, napakababa po. Pero kung paano sila ganoon na lang manabik sa mga tao na nasa mundong ito. Halimbawa ko nga po, yung kung gusto mong halimbawa si Carlos Yulo, nung nanalo po siya sa Olympics ay pwedeng nagkaroon tayo ng kataga. Pwede po tayong nagkaroon ng pangalan na ang Pilipinas ay nanalo, meron silang Carlos Yulo. Pero wala naman po tayong natanggap na pera o wala naman tayong natanggap na anuman at pakinabang sa atin. At kung makikita natin, nagkaroon tayo ng karangalan sa pangalan, ngunit yung mga tao ay ano po yung natanggap nating mga pera, ngunit wala naman po. At sa Panginoon Jesus po, nung ang Diyos po ay niluwalhati ng Ama, ay makikita po natin doon na nakakabahagi tayo sa bagay po na iyon. At sumunod po, ang sabi po dito, Romans chapter 8, verse 17 to 18, and if children, then heir, and the heir of God, and join together with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Kung tayo yung mga anak ng Diyos, ay tayo po yung mga tagapagmana at makakabahagi po tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. For I reckon that the suffering of these present times are not worthy to be confirmed with the glory which shall be revealed in us. Sabi po ni Pablo na yung mga paghihirap dito sa mundo ay hindi kayang tumbasan ng kaluwalhatian na matatanggap natin pagdating ng araw ho. At makikita po natin doon yung kaluwalhatian na po na hindi lang kaluwalhatian ng tao na nawawala. Dahil po tayo, umasa tayo, dati yung bata ko, gusto ko maging katulad ni LeBron James. Gusto ko maging katulad ni Stephen Curry na sana meron akong katawan ni Stephen Curry na shooter. Pero yun po ay katawan lang po ng mga taong nawawala. Ngunit ang ibibigay sa atin, makakabahagi tayo dun sa kaluwalhatian ng Panginoon na higit pa sa mga tao o higit pa sa anuman. At yun po yung kaluwalhatian na hindi kayang tumbasan po. Ang sabi po dito sa John chapter 17
Verse 5, "And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began." Meron na pala pong kaluwalhatian. Bago magpasimula ang lahat ng bagay, ay nagpapasimula na po na meron na pong kaluwalhatian ang Panginoong Hesus. Ngunit nung inubad niya po yun, para ibigay niya yung buhay niya sa atin dito sa mundo, ay inubad niya po yun. At muling ibabalik sa kanya ng Ama. At hindi lang po yun, makakabahagi tayo doon sa kaluwalhatian po na yun. At sumunod po tayo. Yung pangatlo po na pangako ng Panginoon, mga eternal na pangako ng Panginoon, ay yung lupang pangako. Nakita natin doon yung lupang pangako. Ang sabi dito, sa Hebrews chapter 11 verse 8 to 16. Mababa po ito. Ang sabi dito, dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos sa pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa pananampalataya, naninirahan si Abraham sa lupaing ipinangako sa kanya ng Diyos. Kahit nasa tolda lang siya tumira, na parang isang dayuhan, tumira rin sa tolda ang anak niyang si Jacob at ang apo niyang si Jacob. Ang anak niyang si Isaac at apo niyang si Jacob, ng mga tagapagmana rin ng mga pangako ng Diyos. Verse 10, "Sapagat ang talagang inaasahan ni Abraham ay isang lungsod na may matibay na pundasyon, na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil sa pananampalataya, nagkaanak si Abraham kahit na matanda na siya at baog ang asawa niyang si Sarah. Dahil naniniwala si Abraham, natutuparin ng Diyos ang pangako niya na magkakaanak si Sarah." Verse 12, kaya mula kay Abraham na wala ng pag-asang mag-anak pa, ay muli nagkaanak ang isang lahi ng kasing dami ng mga bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Verse 13, ang lahat ng taong ito ay namatay na sumasampalataya, hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos nung nabubuhay pa sila, natitiyak naman nila na darating ang araw na matatanggap nila ang kanilang hinihintay. Itinuring nilang mga dayuhan ang kanilang sarili at naniraan lang sa mundong ito. Ang mga taong may ganitong pananaw ay nagpapahiwatig na naghahanap sila ng sariling bayan. Kung ang bayang iniwan nila ang iniisip nila, may pagkakataon pa silang makabalik. Ngunit hinangad nila ang mas mabuting lugar at ito'y walang iba kundi ang lungsod na nasa langit. Kaya hindi ikinakaya ng Diyos na siyang tawagin nilang Diyos dahil ipinaganda niya sila ng isang lungsod. At salamat po sa Panginoon. Meron tayong lupang pangako sa Panginoon. At kung dito sa mundo, maraming nag-aagawan ng lupa, maraming nag-aaway-away para lang sa lupa. At merong higit na pinangako ang Diyos sa atin na lupa po. Yung lupang pangako ng Panginoon, doon po yun po yung langit. At salamat po sa Panginoon na sabi dito, yung mga bagay na yun ay inasahan. At nagpapakita po yun na sa ating paglilingkod sa Panginoon, kung dito lamang tayong maglilingkod para sa Panginoon, ay maaari pa tayong madismaya. Ngunit higit po yung inaasahan natin sa Panginoon. Higit po yung pangako na pinangahawakan natin sa harapan ng Panginoon. At salamat po sa Panginoon, meron tayong buhay na walang hanggan, pinangako ng Diyos, meron tayong kabahagi sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus, at meron po tayong lupang pangako. At marami pa pong pangako ng Diyos na dapat nating panghawakan. Patuloy po tayong lalakas sa Panginoon pag patuloy tayong nating panghawakan yung pangako ng Panginoon. At makikita po natin doon, hindi tayo karapat-dapat na pangakuan ng Diyos. Bakit po? Sino ba tayo para bigyan ng pangako ng Panginoon? Pero sabi dito, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. At kung sino po yung mga anak ng Diyos ay makakabahagi po dun sa Kanyang
mana o pangako. Salamat po sa Panginoon. At panguli na lamang po, ano naman yung tugon natin bilang mga pinangakuan ng Panginoon? Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Ang sabi po dito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin nyo makamtan ng mga bagay na nasa langit. Sabihin po, yung mga bagay na pangwalang hanggan, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon nyo itoon ang inyong isip at hindi sa mga makamundong bagay. Bilang mga pinangakuan ng Panginoon, ay hindi na po tayo sa mga bagay na nasa mundong ito. Hindi na natin inaasam na mapasatin pa yung mundo. Kundi inaasam natin yung mga bagay na nasa langit, yung mga bagay na spiritual. Bakit po? Tayo po ay mga taong spiritual na. At higit po yung masigit yung pananaw natin kaysa sa mga taong nasa mundong ito. Sapagkat namatay na kayo sa dati niyong buhay, at ang buhay niyo ngayon ay nakatago na kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay niyo, at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Pagdating ng Panginoong Hesus, makikita ng mga tao, yung dating hindi pinapansin ay Christian, yung mga dating hindi naman kilala sa mundong ito, ay magugulat sila, sino ba yan? At magugulat sila na yung mga taong minamaliit, anong pananampalataya, anong kabuluhan na maglingkod sa Panginoon? Hindi ka na magkakapera dyan, anong kabuluhan na maglingkod sa Panginoon? Hindi ka na manyayaman dyan. Wala namang kabuluhan sa Panginoon. Ngunit yung mga taong alam na higit na inaasahan yung mga pangwalang hanggan, magugulat sila yung mga umaasa sa Panginoon, yung mga sikat, yung mga mayayaman na mga sikat, mga patuloy na kinikilala sa mundong ito. Magugulat sila yung mga tao na yan na hindi ka pansin-pansin sa mundong ito, ay makikita nila na makakatanggap po at makakabahagi sa karangalan ng Panginoon. Isang araw po, tatawagin yung pangalan mo sa gitna ng maraming tao na ikaw na paparangalan at makikita na merong kabuluhan yung pananampalataya natin sa Panginoon. At hindi po dahil magaling tayo, kundi tapat po yung nangako sa atin. Salamat po sa Panginoon at muli po tayong nakarinig ng salita ng Diyos at patuloy po tayong lumakas sa Panginoon. Sige po, tayo po yung muling pagpasalamat sa Diyos sa biyaya niya sa atin. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa kabutihan niyo, Panginoon. Sino kami, Panginoon, para inyong pangakuan? Sino po kami, O Diyos, para bigyan niyo ng pag-asa, karangalan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po kami makasalanan ng Diyos. Karapat dapat po kami sa parusa. Dahil po sa biyaya niyo, O Diyos, sa pag-ibig niyo, bigyan niyo kami ng pagkakataon para umasa at sumampalataya sa inyo. Kaya ngayon po, meron na kami pag-asa na panghahawakan. At malubos po, Panginoon, sa gitna po ng panghihina namin ay patuloy namin alalahanin yung mga pangako niyo sa amin. Alalahanin namin yung mga salitang iniwan niyo sa amin, O Diyos. Salamat po, palakasin niyo po kami. Banal na Espiritu, kayo po palagi ang magpuno sa amin. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa inyo. Salamat po sa umagang ito. At patuloy namin ibinabalik sa inyo, O Diyos, ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Natin magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa bawat isa.